we're back to this again. So, hey, when the world is up, welcome to another edition of Zarkman Nationwide. So, ngayon, nandito ako ngayon sa Bicol. So, earlier today, we catched an early flight. So, we're back to this again, running on 30 minutes of sleep. It's already 3 a.m. We have to leave for the airport right now. Yung flight ko is around 5:25 in the morning, pero alam mo yun, iwas lang natin lahat ng potential mishaps. So, just for IDs lang din, I have yung passport, valid IDs, at saka yung itinerary. So, just going to book a Grab and let's rock. Super sleepy. Yung biyahe was fast, so expect mo na lang pag maaga talaga. And check out yung traffic dito sa Naiya. Yung long weekend rush no? Ang dami kasi mga susult din yung makawi kahit pa paano eh. For us, labas ko lang yung itinerary tapos let's check in. We gotta check in now, so we're going to be flying Cebu Pacific today. So hinahanap ko lang yung, oh, there it is. Problem lang pala with no? Checking or booking with third party. Walang booking, kaya hindi ako makapag self-check-in. Moving forward para makapag self-check-in. Boarding done, checking in done. So ngayon kailangan natin pumasok pa immigration. Tinukuhan ako kanina ni ground control. So sige, kwento ko na muna siya a little bit, pasok naman tayo sa immigration. Alright, so pass immigration now. Okay, yung nangyari kanina kasi, tinuturo kasi sa akin na yung input ako ng 6-digit, parang gano'n, na booking number, reference number. Tapos, in-input ko, may in-input ako dun sa pinangin ko na itinerary pa. Tapos, sabi sa akin nung ground attendant, nung ground control, na same lang din daw. Kaso nag-error kasi siya nung in-input ko, kaya I wasn't really sure kung yun. Pero sabi niya sa akin, try ko daw. And I just hope lang na pag pabalik naman yung return flight, sana ay okay. Charge to experience na. Right. Hanapin ko na muna kung saan yung gate, tapos doon na tayo tumambay. Habang wala pa ding gate kung saan naka-assign, parang gano'n. Let's go to the toilet then. Pupunta tayo sa baba. And I am seriously crashing. Pumayos na ako malapit dito sa may pintuan na yun. Right in front of me is yung parang transport na parang shuttle going to the flight plane. So yeah, similar dun sa similar siya dun sa flight ko sa Zamboanga, parang transport vessel. So far so good, parang malapit na rin natin mag-boarding eh. Ang flight is 5:25, so it's already 4:30, so we're about to leave pretty much soon. Touchdown, the Caspian. Good night. Ganda din ng airport no? Sabi nga naman ni Jean na bagong lang or recently developed
Itong si Bicol Airport. So, shoutout kay Jean. Yes, first things first. Let's go to the bathroom. I have to admit, no, ang dali, ang smooth na travel papunta dito. And, I dozed off in the flight and waking up to the view of Mayon Volcano, the perfect cone. So far, strong start. Let's go to the accommodation. Nakatawa, no? Bago yung airport. Don't you love it when parang na-experience ko yung mga bagay first hand na brand new ba? Solid. Let's start with the itinerary. So, better siguro na first part of the day, i-allot natin siya for the touristy things. Pagkatapos nun, do the foodie things. Balik tayo dito. Tapos, tingnan natin kung ano pang magawa. I can't think straight right now that I'm running on combined 1 hour of sleep lang. The things I do for travel. Anyways, fun. Nakakatuwa, no? Anto, napaka-cozy ng vibe noong hotel doon sa loob. And talaga legit na province feel. Galing. Tapos of course, peeping at the back. Teka, pwesto ako dito. Dito. Kung nakikita niyo, it's Mayon. Perfect cone. Grabe, no? Nag-grab pa ako pero nandito lang naman pala siya sa pagliko mo. Parang pagliko mo sa kanto, akyat ka lang, tapos nandito na. Sige, we'll get used to this. Halatang turista eh. Okay, let's take some pretty awesome shots. It's so cool, no? The Daraga Church kasi, for my research is church wherein the materials are made out of volcanic ash and looks so beautiful, no? Yeah. Siguro mamaya na lang paglabas ko after saying a prayer, makakuha ako ng isang magandang shot na kasama din yung vulkan. So let's get a move on at mabilis maubos yung battery ko. We're already at 49%. Done with the first destination at ako'y nahuhulas. Sige, try na muna natin pumunta ng Cagsawa. So, nung tumingin ako ng direction, take lang daw ng jeep, yung Kamalig, tapos dadaan daw kasi siya ng Cagsawa Junction. Siguro just in case na maligaw ako and whatnot, parang hindi man ako nagmamadali eh. Part of the adventure nga naman yung naliligaw. So, let's do that. Cagsawa. Yes. I'm actually thinking dahil kasi tinitingnan ko yung image right now. So, nag-a-adjust kasi yung ISO and alam mo yun, parang dahil sa ilaw ba, nagkakaroon ng white balance, nagkakaroon ng imbalance. Manage muna natin. Grabe, no? Pag nakita mo kasi siya sa libro ba, parang you wouldn't realize how majestic it is pag nandito ka na. Parang dati nakikita mo lang siya sa libro eh. Tapos ngayon, being here, like right in front of this.
Yan o, nung nagkaroon ng lilong, parang umayos din yung white balance eh. Let's get a little bit more shots. So mula dito sa Cagsawa Ruins, at least meron. Tapos dun, punta tayo dun. You get to feed the fish. So I guess that's an additional activity. Pero habol natin is yung magpa-picture. So punta nga tayo sa pond. Ganda ng pinagshootingan nila. Let's go take a picture. Kahit sipatin ko talaga, nagtago na ama yun. Okay na. I know this is bad, pero ngayon kasi natutuyo na naman yung t-shirt ko, and ang ginagawa ko na lang is hindi ko siya pinapalapat sa dibdib ko. So I mean, parang hindi ako matuyuan per se. So especially since we're going to do food crawl din siguro later on today, pero probably gonna do a little bit more by tomorrow when I finish resting. Kasi ano to, parang valiant effort lang talaga sa part ko na I'm still up and running with only 1 hour of sleep. Grabe. The things I do for travel. Nakabili ako ng tuwalya dito sa may nagbebenta. Puti naman nagbebenta ng tuwalya. Kampante na ako pagpawisan dahil kasi mga tuwalya. Alam mo yun, anything that would absorb lang yung pawis para hindi ka pulmonin. Sige, so from what I research, so yung masarap na kainan ay nasa Sumalang pa, sa Sumalang Lake pa. Now, from here sa Cagsagua, ang travel time kasi ata doon malayo. Tapos nung tingin ako yung presyo sa Grab, nas may 400 na. Tingnan, I can't. Dito na lang naman ako. Sige, punta naman tayo ng ATV, tapos let's probably go there mga lunchtime. Covered na ang mayon ng clouds, pero it's so beautiful. Pero ito talaga eh. We're gonna do ATV riding. So this is the ride. Yeah. Ang kinuha ko na lang dahil kasi may kamahalan kasi siya pag ikaw lang mag-isa. Kinuha ko yung Cagsawa Trail, which is a medium trail, na negotiate ko siya ng around 1,000. Considering lang din yung gastos mo at saka yung gastos mo at saka, well, of course yung tulong. So for the experience din I can't really complain. Pero automatic 1K kagad. Sakit. Charge the experience.
Okay, so kota na tayo dito. It's only 11 eh. Pero I figure sige nga tayo natin. Punta tayo ng Sumalang. Place an order now. So siguro bago na muna natin gawin yung pag-explore dito sa Sumalang Lake. I am seriously hungry and I'm about to crash. As in, all that caffeine parang nababurn ko kasi every time I exert energy, mauubos lang din. So, sige. Let's get a move on. Since peak hours na kasi din, hindi ako nagmamadali. Pero considering lang din na I haven't eaten like a solid meal in a bit. So siguro tingnan muna natin kung ano yung mabilis i-serve. Kahit anumang appetizer yan and whatnot, pauna muna natin yan. And then I could use the time to just rest, recharge. Like I said, wala talaga. Parang patagal ng patagal. I mean, nag-enjoy ako. I mean, hindi ko naman siya nakakamdaman. Pero sure ako mamaya, babagsak yung katawan ko. Pero if ever naman baka within the city lang din yung ikot ko, I really need to reset. I need to reset. Yeah. Latte. Straightforward. Din muna natin gamitin yung store. I need something strong, tapos yung milk sa ilalim. Ooh, that's strong. Too strong. Okay. So wake you up. Tagising ako eh. Okay, so dumating ang tinapa roll, so better tayo natin habang mainit pa. Sinop B-roll. So unit ay. Okay. Teka, musok pa. Well, it's tinapa, pero well, I guess compared to other tinapa na natry ko sa Batangas kasi pag umuwi ako, hindi siya sobrang alat, and I think the vinegar helped neutralize the savoriness. So as an appetizer kasi, ang importante dito, or the purpose of the appetizer kasi is to get your appetite started or get your appetite going. And 7 pieces, tama lang yung size, I guess, for 150, 160. Hindi pa kasama yung service charge, like that. Pretty good, pretty good. Finally dumating after an hour. So grabe yung adobo flakes, ang ganda ng presentation. Ang dami ko nang kinuha B-rolls for this para diretsong kain na lang tayo. So sige, let's get to it. So tayo ng konti. Huwag natin suka, tapos let's just break into this. Ito one side. Tapos kuha tayo ng flakes. Tapa flakes is crispy. Ang protein mo kasi is marinated, tapos pag nilagay mo kasi siya sa deep fryer, chances are pwede kasi mawala yung seasoning niya. It can get lost in the oil. This might be a case of that. So pwede they could do they could add a little bit more seasoning, or pwedeng ilagay niyo siya dito sa kanin. Appreciate the fact na it's served promptly, served hot. Tapos I guess yung mango salsa dito kasi sa tabi, it gives a little bit of sweet and savory contrast eh. So definitely is good. Saka one more. Ayun naman tayo. Try naman natin yung tinapa flakes with the rice.
Mm. Parang mas enjoy ko pa yun. Tinapa adobo rice. That actually was a little bit more, that was better. Actually, yung common yung panalo. Considering na I really like yung flavor profile ng tinapa. It's savory enough na malasama siya, pero not too savory na nakakaumay. Okay, so far so good. Solid meal to start yung ating food trip dito sa Legazpi. So, kasi ko naman ito, balik ako kayo. Meal done, so ngayon naman baba tayo. So habang magpapahangin sa baba, try ko na rin mag-book ng Grab. Sabi daw nung Grab driver ko kanina, try daw. So I'm leaning towards that kasi I'm pretty much crashing right now. And yun nga, wind down. Parang calming gusto ko na. Sumakay na lang ako ng bus, tapos, okay, it makes sense. Doon kasi sila papunta, dun sa, ito, doon tayo, ganun. Okay, makes sense. Sige, per Google Maps kasi 600 meters lang na mapapunta dun sa accommodation. Doon ko na pinim mismo. Sige, it's already 1:20. Sana meron ng room na available for check-in. Because I'm seriously gonna crash. Nakaramdaman ko talaga eh. Pinakay ka pagdating ko dun sa common discussion. So, let's get to that. Here is the room. I'm about to crash. Mamaya na yung room tour. Mamaya na, balikan ko kayo mamaya. Time on my clock right now, it's already 6:30 in the evening. Tayo ko lumabas, I'm already dressed up right now. So, simple lang. Actually, unusual yung maging forma natin tonight. You're gonna see it siguro in a little bit. I just crashed, dude. Nung mga bandang 2:00 yung pag-check-in ko dito. Just took a shower, tapos natulog. Tapos I was just expecting, I wasn't expecting anything. Parang ma-recover ko lang. Tapos ngayon, mga siguro going to 3 to 4 hours. I need the sleep. Ngayon, I figured, dahil kasi nandito na rin naman ako, try kong lumabas. Tapos kung may maabutan pa ako na anything, good. I'm still trying to recover. Dahil kasi puwera na kasi dito, my sinuses are acting up again. And kaya nagsuskwento ko dahil kasi I'm trying not to sneeze. So, ganyan naman. Get ready na, dahil kasi we're gonna go out. So, siguro mga before 7, labas na muna ako. Tingnan natin kung mayroon pa tayong maabutan. Kung wala, there are a couple of places na nirecommend sa akin. And I just hope lang na maabot ako pa silang bukas. So, ito yung drip tonight. Yes, check the fit. And of course, support yung wide width clothing. Wide width apparel. Pardon na siguro yung yung dark spot, dark area. Pero, ito. So, ngayon, I'm gonna try to book a Grab dun sa baba. Tapos, let's just see where we go from there. Dahil kasi ang plano ko, dahil kasi it's going 7, siguro mga around 10, 11, balik ako dito para makapagpahinga. Rest of course. Tapos, let's just start early tomorrow. Dahil as of the time of recording, I'm going to be doing a challenge tomorrow kasi sa Legazpi. Nagbigay na ako ng time. Kung makakadaan ako ng SM ngayon, sige. Pero, pretty much not my priority tonight. Bukas pa yun. Nabuti pa natin. Sige, basta tayo sa loob.
sobrang nakakatawa, no? Very at home yung vibes niya. Kinuha ko lang is isang order ng kinalas, tapos isang order ng empanada. Pretty much the same yung in-order ni Sir Mike Dizon, yung drummer ng Sandwich, nung pumunta sila dito. So, if ever man na makita to, at some point ni Sir Mike, shout out. Dahil kasi, yung mga finds na nakita niya kasi nung pumunta siya dito, some of them, pretty much itatry ko din if ever dito sa course ng trip ko. Lalo nakakatawa lang dahil kasi parang outside kasi yung content niya bilang drummer kasi bilang respected drummer sa Philippine music scene. May mga ganito din pala siya mga side content. Nakakatawa lang. Parang I encountered him kasi twice. Tapos parang ganun pa natin naging impression ko dahil kasi drummer kasi ng Teeth. Tapos drummer din ng Sandwich. Drummer din ng Pedicab kung tama ako. Galing. Sobrang galing. Okay. So, ang presyo nung order ko, ang kinalas ay 60. Empanada is 25. Tapos kumuha ko ng isang Mountain Dew. So, siguro kung may breakdown man, pakita ko lang dito. Or pakita ko kasi mamaya. So, I am excited to eat. Kinalas, gusto ko naman siya try na walang nilalagay na kahit mga pork bits, tapos parang may part ng deleted din, ganun. Boiled egg, tapos Mickey noodles. Yung broth niya, parang siyang reminiscent of bok choy. Parang ganun yung consistency niya. Clear, light, tapos tama lang yung alat. Tapos lagay tayo ng kalamansi. I think kulang na kata yung kalamansi pero very good. Sobrang warming yung mainit na sabaw. Dab lang siguro. Small dab. That is so comforting. Tapos, let's break into the empanada na. Baka sumabog sobrang flaky. Ang galing nung pagkaka-fold. Bango. Ganda nung pinig. Malasa, Mickey. Beso natin. Sobrang comforting. Light tasting, tapos pag pumunta ka na sa mga soap, depende on what part you get. May crunchy profile, may gelatinous profile, and of course yung mga gayat ng, I believe parang diyan pa ata yun. So, nandun yung meaty. For 60 pesos, sulit. Ito na talaga Dito ko na-curious dahil kasi puro daw to, sabi ni Sir Mike nung na-clear yung sinuses Ibig sabihin nung puro yung labuyon to. Hindi natin na konti. You can never go wrong with a little baby. Solid.
Yun nag-action, grabe. Grabe yun, a little bit of heat just improves everything eh. Tiya, busin ko naman ito. Balik ko kayo. These night rides, man. These night rides. Pretty much everything, man. Pretty much everything. It's a great way to see the city then. It's pretty dark. Teka. At ba ako ng ilaw? Yun! So, nandito ako sa loob ngayon ng ano. Parang ano siya, events place eh. So, sige, hanapin natin yung resto. Tapos, tingnan natin kung kaya pa nila akong i-accommodate sa walk-in. So, parang cozy. Teka. Look at this facade, no? I changed sa iPhone dahil kasi mas maganda yung low light resolution ng iPhone. Kaya para sa akin, kahit na meron akong camera, bias ko pa rin din talaga yung phone gaming dahil kasi ang ganda ng in-invest na technology. I mean, look at this, dude. Ang ganda ng quality eh. Patawa lang, no? Pumasok ako dito sa parang entrance nung Kusina Zebra. Tapos pagbaba mo kasi, diretso ka agad papunta dito. And sobrang cozy niya tingnan, sobrang intimate. Place lang ako ng order, tapos let's try to get a shot. Tapos ang siguro nilang ang parang plan nila is i-cater lahat ng mga tao na nag-check-in dito. Dahil kasi this is pretty much like a short stay accommodation. So, pretty cool, pretty cool. So, ang tanong, anong ordering ko? Siguro, no, I'm going to get na lang yung pinangat. Tapos, kuha din ako ng set meal kung available. Gusto kong kunin yung crispy bacon. Alam mo yun, fish, pork. And kung mapapa-extra rice ako, sige. Parang mong kakayanin naman. Let's place the order. I just overheard dahil kasi may order na 2 ladies. Naka-ice cream pala dito. Kung mayroon spicy, kuha tayo. Nagbigay na rin sila ng isang pitcher ng tubig. So, sige. Mukhang mapapasubok ata ako. Nakatawa na, dumating na yung crispy bacon. Tapos, yung kanin, hugis bulkan. Galing. We're just waiting for one order lang, tapos we dig in. So, habang nag-aantay, kumanda rin ako ng B-roll. So, yun naman na. Okay, all 3 cameras firing na. So, para mabilis, I'm pretty hungry na rin eh. Okay, unahin na muna natin ang crispy bacon. So, kumuha na ako ng shot kanina. And, kapalit siyang kasama na green na chili. Kasi maliit lang. Sagat. Pero spicy. Ano yun eh, it's advertised eh. Crispy pork, may sauce ng Bicol Express. Tapos I guess pwede pa rin lang anghangan to. Siguro adjusted lang kasi siya para din sa mga tao hindi sanay sa maanghang. So far, goods. Now let's get dun sa Shanghai. Grabe, hindi ko na-expect ito. Grabe. Check it out though. Dala ko ng mga Shanghai na to. That was a surprise, pleasant surprise. Buti lang nakinig ako kay madam. So, sige. Ito tayo na isa. Ako lang naman nakakain eh. So, sauce.
I guess I like the fact kasi nang init. Tapos, freshly cooked. Ang laki ng portion. Tapos, alam mo yung ano, parang pag nagluto ng Shanghai sa bahay, parang ganun siya eh. I am enjoying myself, so okay, busik ko naman ito. Balikan ko kayo. Hindi ako mga get over, sobrang cozy. Okay, dito ulit tayo naman. It's fair, taste, sulit, and would I go back? Siguro pag hindi na ako mag-isa. Mga ganun. Dahil kasi, yung mga ganito, mga deep place kasi siya eh. So, yun na naman. Kasi, nag-book ako ng Grab, pero kailangan bumalik dun sa clubhouse or dun sa Antayan. Daan tayo ng bayan. While we're waiting for the order, so let me tell a quick story lang. Nung una ako pumunta dito kasi sa Bicol, pumunta ako ng Naga, tapos, di ba sa Naga kasi, if we go back, or if you're watching this on YouTube, I guess, link ko na lang yung video somewhere. Yung isa sa mga sinadya ko kasi dati na puntahan before ko ninitap si Ria. So, kung saan nakita to ni Ria, shoutout. Ano yun? Ang isa sa mga pinuntahan ko kasi dati is yung Naga location ng Bigs. And doon kasi, from what I know, parang ano kasi siya, a establishment kasi or a franchise na nag-focus lang sila heavily dito sa Bicol. So parang wala akong marinig na ganitong yung franchise ng Bigs sa Maynila or kahit mga South Luzon yung mga papuntang Batangas, mga ganun wala. So, it just amazes me kasi na parang katulad nito, 5 years later, ang lakas pa rin dinadayo pa rin sa mga tao. Tapos, ang daming yung mga millennials, kumbaga. Technically, if I'm a foodie kasi, I fall under millennial din. Yung mga nagpo-post sa What's Your Ulam Pare, nagpo-post sila ng mga latest na items na nilagay dito sa menu. So, yung pasta, tapos yung iced coffee, kumatay ng isa. Ang galing lang. It takes me back. Right now kasi, very nostalgic pa rin. Kasi I can't remember what I had dati, pero what I had was very honest yung serving na kasi. So, very proportionate lang to the pricing. So, I hope na ganun pa rin siya. And for our reference, ang ginastos ko para sa meal na to, burger and coffee lang, straightforward. Nasa may 248. So, mainit din pa. I like hot food. So, nakakatawa. May nakita ako dito na umiikot na team member nila. I think ano siya, part ng disabilities. Pero, tumutulong siya, part ng service crew. Sobrang galing. Good for Bigs. Tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng tao, no? Hindi lang halata sa labas. Pero I guess dahil kasi madami nakapark ng mga motor, akala ko pa ni delivery. Lahat pala dine-in. Galing. Galing. Never fails to amaze me. Order is complete. So, nakuha natin iced coffee, tsaka burger. So, mabilisan lang, mabilisan. Lalo na ito na, natakan naman ako ng rhinitis. Ba talaga? Sige, let's start. Burger. Burger, okay. Okay. It's a straightforward burger lang. So, ito has the sauce, has the cabbage, the lettuce sa loob, shredded, bacon, tapos patty's pretty small. Pero kasi since ang bayad ko lang naman sa kanya sa around 119 plus, mga ganun. Can't really complain. Ano siya?
kung ano yung ingredients niya, parang yun yung presyo talaga. So, akma lang talaga. This coffee. I'll wake you up. Mabilisan lang na. I'm pretty sure I'm going to go back here siguro either tomorrow. Siguro as in late night na, kasi 24 hours tayo. So kung gusto ko pa ng one more meal bago umuwi, baon na lang. I could definitely do that. So nakakatawa. It took me 5 years to get back here. So enjoy ka naman ata. After this we go home. Alright, with a happy stomach, I am going to leave. So, ang driver or yung grab natin, 3 minutes. Yeah, be here 3. So, bantay. I'm happy to say, first night natin dito sa Legazpi, success. Can't wait for tomorrow. 3 hours later, bumalik na ako and I'm pretty much gonna settle in. So, yun. All in all, today was pretty good. Takeaway natin, solid first day, kahit na dead exhausted. So, rest, recover, and bawi tayo tomorrow. So, that's it. Let me turn in na muna. I'm gonna catch you tomorrow. So, good night. Okay, welcome to day 2. Ngayon, feeling a little bit better. Medyo malat pa rin. Pero it's all good. It's already 11:30. I took the time din to just rest, habulin yung mga uploads. Tapos kung ano man yung mga platform na hindi ko pa nakakabal, like YouTube, TikTok, mga ganun. Bawiin ko na lang siya. Pero we're going to make the most out today. First things first, probably get a coffee lang dun sa baba, sa coffee shop. Tapos nun, visit the branch. So, yung maging game plan natin today. Trying to book a Grab right now. Tindi lang ng walang kumakagat ng gantong oras mula dito sa place ko. Grabe. Kung wala, kaya nga natin kung paano pwede pumunta. Dati kumakagat na drivers eh. Right na. So, it's actually a pretty good way to see the city. Yung presyo nga lang niya, hindi na yun sa bike sa Grab. That's all good. Maambon-ambon, we're gonna go inside the mall. Kailangan ko na kape, so morning coffee na muna. Tapos let's go to the branch. I think 11:45 pa lang eh, so I still got a little bit of time. Change costume dun sa banyo, nakakatawa no. Maski kahit dito sa Legazpi, yung ang kulto ng DIY latte ay buhay. So it's all good, it's all good. Taking the time din to prepare. Kasi pagdating dun sa branch, diretsong fan meet kung may mga pumunta. Tapos set up na rin ng video. Kasi until mamaya, ang gagawin lang na kasi natin is do the store challenge, hit a couple of food spots. Pagkatapos nun, tayo bumili na pasalubong kung meron akong mapagbibilhan. And I think I have to, sana kung bukas sila, tayo ko pumunta ng Jollycod. Yan. Nakita ko siya kay Kulas, nakita ko siya kay nakita ko din siya sa social media when I was doing my research. So hindi ako pwedeng umalis nang hindi ako nakapunta doon. Okay. So tapos na sa kape. Parang napasok nga ako eh. Nagdanam yung dila ako tapos nag-jitter ako ngayon.
because of the caffeine. So, oh yan. I need the adrenaline pagdating natin doon sa taas. So, ngayon, hanap tayo ng escalator. An escalator that works. Alright, so natapos ang challenge. Bumili na ako ng pasalubong. I think nakuha ko ata siya sa Facebook. Hindi, sa TikTok ata. Yan. So, nakakatawa. Si na Madam Joyce kasi, yung store supervisor, ship supervisor ng branch. So, ano siya, ano mo sabihin? Sobrang accommodating and nakakatawa dahil kasi they're very attentive. Yeah. I appreciate the hell out of that. Nandito na rin lang naman ako at pinayuhan nila ako na i-try of course the signature Silly Ice Cream. Nakita ko si First Colonial so madaming pa tao. Balik tayo mamaya. Bumili ako kanina ng pasalubong dito sa House of Pili. Napagastos ng lolo mo. Charge to experience. Punta nga tayo dito sa Lanas. Dahil kasi dito masarap daw halo-halo might as well try tayo kasi kukunti yung tao. Order na 2 items. So, order ako ng goto at saka ng halo-halo. So, hot and cold Ang ginastos ko ay 175. So, sige. Wala namang problema. Charge it to experience. I am exhausted. So, it's so nice to sit na rin. Parang nung I try to be attentive kasi dahil na dun sa servers. Dahil sa front of house. Dahil kasi gusto say, baka mamaya pagbalik ko dito kasi baka gumraduate na yung iba. Alam mo yun, make the time para sa kanila. Which I appreciate. Okay, dahil naman natin ng halo-halo dahil kasi malulusaw to Let's just say it's too beautiful. Grabe. And shoutout kay Sir Mike. Nakita ko sa kanya na may Lanas kasi dun sa palengke and gusto ko siya i-try. And yung isa sa mga distinct niya na items dito, yung halo-halo mo may cheese. Bira ka makita ng ganun. Actually, wala nga ako nakikita din sa Manila na nagbebenta ng halo-halo ng cheese. Oh. Hulog ang ice cream. Sige. Break it to this bad boy. I emphasize na ganun ka sarap dahil kasi ang init unti-unti nagbe-build up yung init at saka yung pawis ko so something na panghimagas, pagtanggal himagas ito tanggal init, tanggal banat panalo yan sarap na alala goto, lugaw lugaw espesyal so this is 85 pesos if I'm not mistaken 85 pesos siya excuse me wala pa itaas ito it's those banger type and those foodie things pero if you already have B-roll I don't know yeah. Importante you have the shot let's break it to the egg sagat can't go wrong with goto. It has those elements you have the spicy and you have the crunchiness chicharon tapos you also have some of the pork meat served with lugaw tsaka boiled egg grabe everything you would expect sa goto. I just made a beeline for it so as it stands right now ang daming tao pa rin dito sa First Colonial pero hindi ko na palalagpasin after 5 years unahin na muna natin uy gago may pinangat sila order lang tayo ng isang meal siguro tapos kailangan natin i-try yung ice cream so sige
Alright, place my orders lang. So, ano kagad? Yung mga local dishes na kagad. So, of course, Bicol's Pride, Bicol Express, tapos pinangat. Kumain na rin tayo ng isang cup ng tinapa, fried rice, and nandito na rin lang, sagarin na natin yung sili ice cream na volcanic kagad. Makikita niyo naman yung reaction ko siguro mamaya pag ako'y naluha. This is going to be really, really hard. Alright, sige, antayin natin. Serving times around 10 to 15 minutes, mga ganun daw. Ang bilis, considering na ang daming tao dito. Ibig sabihin nga nun na ano lang sila, parang hasang-hasa sa service. Which is super, testament to, ano ba, it's a testament to their, service eh. Ang galing. Dahil kasi it's already off-peak, if you think about it, it's already 3:10, tapos ang dami pa mga taong pumapasok. I'm gonna be needing a lot more water siguro mamaya. I'm pretty sure. Okay, diretso na kagad. So, naubos yung battery ng GoPro ko. Hassle. Pero, anyways, sige. So, unahin na natin ang as per recommendation. So, yung anghang nila dito, talagang ina-accent, halatang accent dun sa luto. Kasi yan siya, slowly nagbe-build. Hindi siya yung mabilisan na mahapi. Ayun naman, punta tayo dito sa Bicol Express. Bicol Express na dami sila. Everything's better with a little bit of heat. Grabe yan. Tapos, tinapa rice, one of their signatures. Focus Vulcan, no? That distinct tinapa flavor. Grabe. Tapos yung init niya, yung pagluto nila na maanghang, nagbe-build up siya. Alam mo yun, pag mahilig ka sa maanghang, tapos pag kumain ka kasi at nasa-stimulate yung appetite mo dahil kasi mainit, diba? Nagpapawisa ka, mas nabubuhay yung mga senses mo. Mas magandang build kaysa yung pagkain mo kagad diretso maanghang. Tapos yung maanghang pa niya masakit. Hindi mo ma-appreciate. Thank you. Ito na, wala na paligoy-ligoy. Mamaya to. Ang tanong, dahil kasi kung maanghang din naman siya or malalsama yung anghang, ano yung base flavor niya? Is it strawberry? Parang ganun ba? Or oh, I like that. Wow. Ito pag kumain ka ng sili, in ice cream form, ganun siya. Volcanic, ito na yung pinakamanghang, and so far, slow, constant, pero tuloy-tuloy yung init. Grabe. Everything's better with a little bit of heat. Even ice cream. Grabe. Panalo yun? Solid to. Volcanic. Ito na yung pinakamainit na level so far. Galing. This ain't gonna be smart, pero pero maganda yung nano-neutralize niya. Nano-neutralize niya yung anghang. All good, all good. Right, so
Solid yun. I have an idea where to go, but before that, ano tayo? Actually, sabi nga ni Sir daw, dito kayo sa Lenovo. Sabi niya, sige, sama ko kayo sa building. Oh, baka naman Lenovo. Alam mo, Lenovo user. Bye! Kulit eh. No? This time, ang gagawin lang natin siguro, ano, we're gonna go to Farm Plate. Dahil kasi pwede pa naman daw siya until late night. And mas pabor nga dahil kasi mas aesthetic daw siya pagdating na hapon. Then, pagkatapos noon, try nating dumaan sa, ano, since may festival. So, daan tayo ng park. So, at least late night na rin naman siya. Pagkatapos noon, ano tayo? Bahala na kung ano pang panindahanan. Pero, alam mo yun, just making the most out of the remainder of this trip. Last two. So, right. Let's go. Yung daan lang dito, may rocky part lang siya na ano, malubak. Pero I think dahil kasi hindi pa siya nagagawa. Cute eh, no? Filled with lights, no? I think hanggang sa taas siya. So, teka, may entrance dito. Dito tayo duman. Dito. Pataas na ganun. Cute na. Anta playground. Tapos may shops there. Tapos may mga activities eh. Dog factory. Tapos I think birdhouse. Parang sa Zamboanga. Nakakatawa. Sige, so ang entrance dito for adults is 85, for kids 65. Free use of the amenities. Tapos dun sa maglista, may bonfire sila until 7 o'clock. I'm not really sure mabot ako pa siya. It's already 6 beyond. Pero kung anong mabutan, yung itry natin. I'm gonna change cameras nga muna. So hindi kasi maganda yung ilaw dito sa ZV-10. So we're going to change to camera phone. Phone vlogging, pack G. Nakahanap ako ng maayos na upuan pagka-setup nito. And look up, mas maganda yung quality ng ano eh. Mas maganda yung quality ng iPhone when it comes to low light situation. So katulad nito, hindi mo makikita to if I use yung Sony, or baka hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Pero something to study, something to look into, no? Okay. I wanna say now we're wasting daylight, pero yung mga tao dito, ni-enjoy na yung night. Yung night scenario, night scene. It's so beautiful. Okay, kuha pa tayo na ibang shots. Yes. And I think maganda din natin puntahan dito yung church, dahil kasi dun sa movie ng I Love Lizzie yata, pinakita din nila yung church na yun. So, let's find it. Pretty sure madami nagpapa-photo doon, pa-picture. So, tayo din. Fascinating, no? Parang ano siya, dinevelop na property for sightseeing, overlooking. Galing. Tapos branded siya as happiest place in Albay. Imagine mo nga naman, no? I-set mo yung mga concept na prenups, debuts mo dito. Tapos ano to, full on maganda yung ilaw, whatnot. I can see it. Okay. Yung parte na pinunta ko ata ay dine-develop pa, so tayo sa kabila.
di ko alam kung ano ba. May ilaw dun eh. So, it's a pet cemetery. For all the good boys and good girls. Very interesting. Kasi nga naman, loved ones eh. Part of your family forever. So I'm back to where I started. Interesting. Kulit. Butterfly. Okay, so bumalik ako dun sa pinagpasukan ko and paano ba? I'm pretty much pooped dahil kasi naikutan ko na rin naman technically yung chapel, and yung chapel lang naman yung gusto kong makita dito. Do I have a picture? Do I want to take a picture? Probably not. Meron kasi akong vlog eh. Ito. And that's a good enough for me. So, sige. Next naman natin would be, let's try to book a Grab. Alright, 3 minutes lang at nandito na yung Grab. So I have to go outside now. Gusto ng biyahe? Church is cute. Sige. Until next time. It's so beautiful. Yeah. So, welcome to day 3 and actually my, sadly, last day dito sa Legazpi. So, it's already 11. I was supposed to go out earlier. Sabi ko nga kagabi, pero napasarap ang tulog ko. Sorry na naman. Pero, I'm going to squeeze in what I can. Siguro daan na lang ako ng Legazpi dahil kasi there's a couple of places na I wanna try, tapos meron akong kailangan bilhin na stuff for a friend. So, tingnan natin kung magagawa ko siya. Pero, lalabas na ako ngayon at pag-check out, try ko na muna kung makakabili ako ng kape dun sa baba. Because, coffee is life. Taka na. Okay, pwede na umalis. So, I'm running on 11% na ng battery right now, so dun lang ako papalit sa baba while we check out and get that coffee. Sarado pa yung US right now and siguro lang dun lang ako sa location natin pupunta and malapit na yung Grab. We're going to go to that place, yung Jolly Cod. So Jolly Carinderia sa likod ng Jollibee. Yeah. It's quite famous nga eh, kaya gusto kong puntahan. Tapos nun probably do 2 more locations lang siguro before we head to the airport. Ang nakakatawa pa dito, kailangan ko siyang magawa within 1 hour. Clutch. Pero, you know me, I do clutch. Sige, antayin lang natin, tapos labas na tayo. I stand by you when you're falling, when the river is calling. Said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch of your sweet. So, spread na dito, tapos isang bagsakan na lang. And I am excited to try everything. Nakakatawa nga yung presentation na pinangatin nung meron silang ganito. I just had to get another one. Sobrang solid na to. Unahin na muna natin ang pinangat. Bataya. Sama na. Solid. Up. Tapos diretso tayo ng Bicol Express. Grabe.
Ganda ng ano, nung pagkagata niya. I think they use coconut here. Strawberry. Uy. At kumana rin ako ng barbecue because why not? Matamis siya timpla, which is good. Tapos may kasama siyang free sabaw. All of this nakuha ko for 173 pesos. Kasama itong si Mountain Dew. Swak. As per usual, busin ko naman na to. Balik ako kayo. Well, we're all built in right. We just have to hold on through the night. As long as we are watching the fire, we'll be safe from the devil's. Pabalik ako ng mall right now dahil kasi nagpabili yung kaibigan ko. So, sadyain ko na siya. Tapos, from there, probably, regroup na sa Starbucks. Ilagay ko na tong bag sa loob. Tapos, tayo, diretso sa airport. Making good time right now. I think, 2 hours for local. Pretty ample. At least ako na magantay. Busi ko na muna ito, tapos diretso na tayo ng airport. Flight's 2:15, so yeah. I could probably go up this in around 5:10. Galing na. Ganda ng view naman yan. Alright, Grab's almost here. Just waiting for it. Tapos we're gonna go to the airport. Actually, medyo clutch nga eh. Kasi ang flight is 2:15. I'm gonna be there at around 1. Pasaway. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. Yeah, yeah. When things go wrong, it's easy to sing a sad song. Seems like nothing comes for free, yeah. And it won't take a lot, your friend. Naka-hold seat. Much needed bathroom break. Grabe. It's so beautiful though. Tingnan mo. Nandito pa yung mayan. Dumudunga muna daw siya bago daw magbabay. Oo, babalik. Basta't may dahilan bumalik. Napakabago. Ganda talaga pag bago pa yung airports, no? Mas na-appreciate mo. Okay, 2 flights na lang ata today. So, Palad tsaka Cebu Pac. So, antayin na muna natin yung boarding announcement. But I'm definitely excited. Yan, siguro yan na yung best effort ko para din sa angles. So, one more coffee, because why not? Okay, so it has been real. Grabe. As of the time of recording, I think this would be my last local trip na muna for the year. So, I'm going to end 2024 with Bicol dahil there are a couple of big things kasi na mangyayari. So, I think mauna na ata naman mangyari yun bago ko mailabas ang mga videos na to. So, dito na nga yung coffee. Tina-target ko kasi pagkatapos nito, I'm going to be preparing now for Zarkman vs. The World. So, ang pupuntahan kasi natin for Zarkman vs. The World is not really clear right now kung ano gagawin ko. Pero, we're gonna hit 2 countries kasi in November. And, una sa lahat, I have to apply for a visa for Japan. We're gonna go first to Japan. Ang pangalawa is we're gonna go to Miri sa Malaysia dahil kasi I have been invited to join a contest. So, alam mo yun, on top pa ng pag-prepare ng pondo nun, yung pag-fund nun, and then yung mismong budget at mga gagastusin ko lalo na sa Japan. So, I really don't know how I'm going to pull it off, pero I have to pull it off. And I think hindi naman siya mangyayari kung hindi naman din yung tinatangkil yung susuportan eh. Kaya it really, really means a lot. Couldn't believe I pulled this off. Ganun.
So, antay na nga lang natin mag-board ang aeroplano. Normally, yung mga ganito kasi the minutes before the flight, ito yung tinatake ko ng time to just introspect, just absorb everything that happened. So, alam mo yan, yung mga nagmumuni-muni sa airport, mga nagpapatugtog ng senti music, mga ganon. Ganyan. Dios mabalos. It has been real. Dumating na yung aeroplano, so siguro napalinis lang nila. So few hours, few minutes lang, board na rin. Pretty excited to go home. Let's go, baby. Sabi na, papunta ko dun sa aeroplano. Just one more view of Mayon. Until next time, Diyos mabalas. I'll soon be strong. I'll carry you so tenderly. What I wanna say is that I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. Touchdown Manila. So ngayon, mag-atay tayo ng transport. Breaks my heart seeing you struggle with the things you do, carrying the world on your shoulder. When did we become so much older? Now I wish I could say that all my troubles gonna blow away, but I won't quit until it gets